Yo, welcome back sa #1 male podcast sa Southeast Asia soon sa buong mundo. Well to support podcast! Sarap ng kinain namin kanina, boy. Yeah. Nabusog kami. Shoutout na ba natin sila? Oh. No, bayaran nyo muna kami. Tawa na kami mag-free shoutout sa hindi nagbabayad. No? Pero masarap yung manok nila. Kasi dati naman, Hey! Bounce! Kasi Hey! dati naman, nabigyan niya tayo ng free food, di ba? And then, na-shoutout naman natin, nagawa pa namin ng video, so, good na yun. Pero dahil gusto nyo ng shoutout, ito gusto ko shoutout kasi na-appreciate ko talaga itong simpleng bagay na ginawa sa atin. Sino yan? Simpleng tao, pare. Pinadalhan tayo ng animated logo para sa anti-support! Oh. Holy shit! Shoutout sa'yo, Kevin Dionila Santillan. Si Kevin! Si Kevin. Leonila. Oh. Santillan family galing yan eh. Oh, Si Kevin Junila, yung kumanta ng Junila. Marilaw. Bulacan. Oo. Bulacan. Maraming salamat. Ayan. Shoutout ko din yung gumawa ng anti-support acrylic no? Oo. Si Adriana Marie. Ay. #1 fan natin. Mare. Mare. Tapos, Baby ka ni... May asawa na yun. nisawa na yung ko. Sorry, talaga. Sabi, may nag-message din sa atin nung nabanggit na magkaka-merch tayo. Mag-send din daw sila ng design. Hinihintay ko pa rin. Nasaan na yung mga design na yun? Oo. Actually, meron na nag-send ng design. Pero, Hindi po masa. okay naman siya. Pero hindi yun yung flavor na kailangan natin Pinaganda mo pa yung hindi pumasa. Kasi hindi pumasa. Pero hindi siya pangit. Di ba? Depende lang talaga yun. Art yan Ang art hindi mahirap husgahan na pangit naman ito. Sa art, walang pangit. Walang pangit. Subjective. Pwedeng Subjective. tawaging abstract. Yan, di ba? Kaya, Ganoon na lang imbis na pangit, abstract. Kaya pagka gusto mo maging respectful, pangit yung kausap mo, ibig sabihin mo pangit, abstract yung mukha. Yung mukha mo parang abstract. Gago. Sama pa rin, no? Sama. Parang sama pa rin ang dating nun. Hindi ko maintindihan Parang may explanation yung mukha mo, may abstract art. Yun, pare. So, yung mga walang masculine role model dyan, welcome kayo rito. Kami ang gawin yung masculine role model. Hindi namin kayaang mawala ang landa. 3 PM Gang, Rainbow Gang! Yeah. Walang ulit na sabi yun. Ay, Rainbow yung base ni... diba, di kami galit, di kami homo. Unicorn nga ang base ni pare. Unicorn. Diba, di kami galit. Okay. So again, happy Pride Month sa mga hindi nakasubscribe sa Anti-Support Podcast. So, pare, kumusta ang kain natin? Busog Busog. Sarap ng manok. Basta yung bilao meal nila, pare, panalo talaga. Mura na, masarap na. Pero yung pangalan, secret na muna. Secret naman. sige. Pero ako, Upload ko lang kasi sa Reels. Yun na yun. Punta na lang kayo kay isa daw para malaman nyo yung pangalan. pero ako, yung pangalan ko, hindi ko isisikreto yan. 8 assets sa lahat ng social media accounts. Kalmado Pasok ka dun sa Discord ko. Usap tayo ng mga sikreto. Yung Telegram group ng anti-support, bubuhayin ko na yon. Let's go. Doon natin pag-uusapan lahat ng agenda natin. Kailangan manalo tayo dito sa Pilipinas. Wala nang ibang dapat sumako pa ng Pilipinas at maghari dito sa Pilipinas kung hindi Let's ang go. mga masculine role model ng Pilipinas. Let's go! Yun, pasok kayo sa Telegram. Nandyan sa description yung link. Ang taas pa ng energy mo, pre. Nakakaingit ka. Excited na ako sa gagawin namin guys na t-shirt kasi alam kong hindi yun magtatagal. Maubos ka agad. Mawawipe agad yun. Maubos agad yun. Sobrang dami nakaabang ngayon, guys. Abangan yung t-shirt natin. Mga nagpa-private message na kagad, no? Oo. Ayaw maubusan Iba nagpapareserve na Narinig ko, papagawa daw kayo ganito, ganyan na akin, ganyan. May mga 3-5 na kagad nagpapareserve pa. Yeah. Yung on point para sa lahat ng social media, kung under self-improvement car, gusto mo lang mag-amoy mabango, available mga perfumes natin sa Shopee at TikTok Shop. Go ahead, check them out. Kung lalaki ka nanonood nito, mag-sports ka. So, isa daw, General ng Soy Army. Kala ko may sasabihin ka pa Ano? Hari ng Hip Hop Underground at busog na busog kami ngayon. Sobrang nag-enjoy kami sa food trip. And pagupit kayo sa Slick and Dapper, Golden Boy, shoutout, Boxing Gym, and Metro Fight Club. Mga kabataan, ingatan nyo yung pera nyo, okay? Ano na lang, pag-usapan natin isang mabilis lang ulit. Ano yan? Usapan na ba natin to? Pero gusto ko lang ulit pag-usapan. Ano yan? Yung itsura ng buhay na
sarap lang. Sarap lang, ayos lang. Di ba? Kumbaga, anong klaseng routine kaya yon? Ganon. Yung sasabi mong, ano ba ibig sabihin ng sarap? Parang, Hindi ka na makikigulo sa mga issue, ganon. gulo sa issue. Pero alam, ito, medyo nako-conflict ako sa part na yan eh. Kasi, halimbawa, okay na talaga yung pera mo. Talagang okay na. Yung tipong klase ng pera na kahit talagang wag kang umisip na magpasok ng pera sa'yo ay okay na. Yun yung bangko mo. Hindi mo na kailangan trabahuhin. Nandyan na yung pera. Ngayon, so okay na. Chichill ka na lang ba? Talagang wala ka nang pakialam sa mga issues na nangyayari sa paligid? Or, hindi pa rin mapipigilan nung masculine mo na pag may nakita kang shit, lalo na't ngayon marami kang pera, capable ka eh. Tangina, patulan ko kaya to. Makipagbardagulan kaya ako dito. Di ba? Yun yung medyo nagko-conflict sa akin pag halimbawa, ganun na yung level ng pera ko. Makipagbardagulan pa rin kaya ako. Halimbawa, gagawin mo yun para laban sa kasuputan. Di ba? Alam mo yun? I think magiging depende yan sa sa ego mo at sa time mo. Kasi kung pag dumating yung time na yun, tapos wala ka namang free time talaga, di ko alam paano mo siya may sisingit, may pagbardagulan. Sa bagay. Kasi by the time na sobrang palo na tayo and all of our business sobrang lumalaga, ay nako, di mo na alam paano mo sisingit yung mga pagbardagulan. Ngayon pa lang, medyo mahirap na nga eh. What more, pag sumabog pa tayo, di ba? Lalo, sa mga business natin. Oh, Siguro time magiging problema mo, time. Walang problema yung pumatol ka eh. Kasi may pera ka naman eh. Depende lang talaga kung may Kung fit pa sa time mo. Kasi yung iba naman dyan palo, hindi naman dahil takot sila o ano eh. Dahil di na talaga kasya yung time eh. Kaya, sige huwag na abala, bayaran na lang yung gas-gas. Ano ba? Sige huwag na abala. Ganun na lang eh, no? Sobrang Kaya tingin ko yung mga nakipagtalo, madami kasing time yun eh. Oo, yung nakikipagtalo. Kasi tayo, di ba, kaya nga di tayo sumagot na karang kasi, hindi, tangina, may podcast kami, tara na. Wag na lang. Bibitayin natin si Golden eh. Ganun. Pero kung marami akong time noon, marami tayong time noon, sige, busitan tayo dito. Ganun. siguro ako kung marami akong pera, tas ganun katulad ng sabi ni Sada, may mga businesses na ako. Kung gagawa ako ng content, siguro mas magme-make sense kung about na lang sa business ko. King Panda style lang. Oh, hindi na ako wala na akong pakialam sa iba. Bahala na kayo, naturo ko na yung gusto kong ituro eh. Diba? Kayo na bahala dyan. Doon ako sa business ko. Gano'n na lang. Kasi yung tipo ng ginagawa ni, hindi ko na mention yung name. Basta siya, tignan mo nakulong pa siya dahil sa mga dahil sa mga nasagasaan niya. Si Kalbo. Kalbo. Banggit ikaw na nga, si Andrew Tate. Nakulong pa siya. Pinapakita niya yung dami ng sports car. Nakumpis ka pa yung sports car niya. I think isang naging weaknesses din doon ni Andrew, too much sharing. I think. Kasi, since sinabi niya na dati siyang nagwe-webcam, Nagamit again sa kanya. Okay. Tapos hindi naman totoo yung kaso. Sabi niya, Nabutasan lang eh. kasi kung totoo yun, dapat guilty yan, dapat convicted yan. So, nakita nila na ganun, okay, kinontak lahat pare. Lahat ng mga dating nagtrabaho sa akin. Isipin mo kung gaano kahirap gawin yung pre. Magkakaibang country yun, pero hinagilap nila lahat. Tapos almost 46 women daw yung pinagtatanong nila at in-interview. Parang 3 lang yata daw yung pumayag para makipag-bullshitan. Parang 3 or basta bilang lang sa daliri. Siyempre, kahit sino man doon, malay mo, may naghihirap doon, di ba? Di kagating ko na yung offer mo, di ba? Testimonya ako. Tama yun. Oversharing ang naging butas talaga dun. Ewan ko, bakit niya ba nakwento? Bakit niya na-open yung webcam business niya? Tingin ko kasi pre, Butas talaga eh. kakatagos lang din kasi ni Tate talaga. Tama. Tapos- Kaya madaldal pa, Tapos yung sobrang pagtagos niya, sobra-sobra talagang boom. Sabog talaga. One time, Oo. big time talaga. Kaya hindi niya matago sa sarili niya. Drastically ba? Parang basta mabilis. Drastiko. Drastically yung pagkano niya. Parang, boom, 5 million, boom, 10 million, boom, 30 million, Ganyan. boom, 40 million. By the end of the year, boom, 100 million, boom. Kasi kung babalik kami yung video niya nung bago pa siya mag-ingay, hindi pa talaga siya mapera. Katatagos lang talaga. Nasa vibe, no? Nasa vibe. Sa vibe din. Mukha nga siyang washer eh. Sa totoo lang mo, pati yung casino sinasabi niya, pang wash eh. Kaya siguro siya pumaldo eh. So I think, pwede rin yun. Washer siya.
Di lang mabanggit yun kasi nga may mababangga rin silang ibang malaki. So, ang tinira sa kanya, babae na lang. Oo, pwede. Tapos, no, kasi parang, Kasi nagko-connect, nasa casino business siya, bigla siya nag-booming ng isang buong taon. Diba? naisip ko yun, pag ako nandito sa kalagayan na to, putya, okay na yung pera ko, tas, pinagdaanan ko pa tong ganito, parang nakakainis, no? Pagdadaanan mo, pinagdaanan. Hindi, yung sa kanya nga, kung ako yung nasa kalagayan niya, parang sobrang nakakainis. Na? Successful na eh, pwede, Oo. nakulong ka ba? Kaya naglaylo na siya, diba? Lilo siya. Nagsasalita pa rin siya pero hindi na siya ganun masyadong ka, ano? kumakalaban. Oo. Mahirap eh. Kaya ako, sa totoo lang, kasi since pag may marami kang ang pera, maraming mawawala sa'yo eh. So, ano pang reason para makipagbardagulan pa ako? Hindi, nakipagbardagulan ako if it's, kung yung business ko for example, Ayun ang nakataya. nakataya. Kunyari, ang nagpayaman sa akin is dating coach. Yan. Tapos biglang merong may kukontra sa business ko na, hindi effective yan. Ay, para kay mga manyak din. Doon ako makikipagbardagulan. Pero kung yung business ko labas naman sa kung anong ano. Pero basta, if the content is about my business at yun yung tinitira, worth it pa. Pero kung hindi na, wala na. Isang Labas na halimbawa maano ko niyan. Sa interview ni Coco Martin kay Boy Abunda. Interview ni Boy Abunda. Ni Boy Abunda kay Coco Martin. Nalito ko dun Interview si Coco Martin. Ni Boy Abunda. Puta, busog eh. Puta. Nagkakawala na no? Hindi pa ako nakahigop ng kape. Nabanggit niya nun na ginawa ng meme yun eh. Parang tinanong siya ng personal question ni Boy Abunda. Kung yung yaman mo ngayon. Ganun. Parang kininig lang siya eh. Hindi ko na parang ganun. Parang di niya na. Yummy! Parang di ko na mabilang. Tapos, ang sunod na clip, yung pinasara yung ABS, so yung show nila, apektado rin. Ano ba makain ko sa pamilya ko? Gumagano na siya sunod na, galit siya. So, inedit ba? Inedit. Ano ba makain ko sa pamilya ko? Tapos, ulit, may clip ulit. Manny Pacquiao. Ay, hindi pala. Ano ba to? Ano to? Eddie, Tipaklong. Yun na. Ano ba makain ko sa pamilya ko? Eddie, Tipaklong. Kanya rin yun eh. Ganun yung ginawa. Hindi ko rin kasi maintindihan yung part na yun. Paano niya nasabi yun? Paano siya nagsimula ng magkuha ng ganong salita? Parang legit ba talaga yun? O drama lang, no? Politika. Pwede. Hindi ko nga maintindihan. Sana pwede magkaroon ng time. Makausap ko si Coco in person. Parang, ano ba yun? Yung sinabi mo na walang papakain sa pamilya mo that time. Parang, totoo ba talaga yun? Ibig sabihin wala ka naipon, ganun. Posible. Hindi ka nagtabi ng pera. Kasi sa ilang taon mo dyan sa Channel 2, di ba? Parang sa'yo pa nang galing na wala nang makakain. Kung yung mga laos na artista, maintindihan ko. Pero ikaw, mayaman ka kasi, di ba? Hindi nag-make sense. Imposible. Imposible. And also, pare, hindi pa close yung doon. Hindi pa close yung ABS-CBN. Nagpa-house tour siya, pre. Nakita mo yung bahay niya? Palo eh. Putsang ina, parang kala mo, hotel, ang daming halaman, tapos pati kotse niya. Nakita mo yung kotse niya? Yung armored Hammer na modified na kala mo panggera. Kung yun lang ibenta ko kakain na ako ng 10 taon siguro eh. Yun nga kasi Low ball lang. Na-meme nga yun kasi nung sinabi niya yun, nilabas din yung picture. Wala daw siya makain, no? Ano tong kotse mo na to? Pwede mo na benta yan. Kaya nga, yun lang, kakain ka na ng 10 taon ng, basta low ball lifestyle Isang condo, and then, tipid-tipid lang kayo, di ba? Budget lang. Kaya siya na-bash nun kasi ang OA talaga nun, yung parang walang kakainin. Marami namang kakainin. Siguro, wala ka lang makikitang source of income agad. Pero hindi ka naman magugutom, I'm pretty sure. Unless, nagsusugal ka o may bisyo ka. Ubus talaga yun. Pero kung wala namang ganun, di naman. Wala mang may nangulit dun no? Para sa, di ba? Kasi under pa rin sila ng ABS-CBN, bro. So, they have to speak out kahit di naman na kailangan. Kailangan nila mag-performative Kasama sa contract yun Baka metaphor lang niya yun. I think metaphor niya lang yun. Parang nainis kasi siya kasi nga, madedelay yung trabaho nila. Siguro baka boses, to pala. Siguro yung sinabi ni Coco, baka boses lang yun ng
mga tao sa likod niya. Oo. Kasi parang pamilya rin niya, let's say ganito rin pwedeng pamilya niya tong mga cameraman. Ganito ko na lang siya tignan, tama naman siya, may punto naman pala si Coco. Pwedeng pamilya ko lahat ng staff O ano ipapakain ko sa pamilya ko ngayon? Parang, di ba, ito pinagkukunan namin, lahat yan, tenga yan. Di ba, yung mga janitress ko dyan, yung mga PA ko dyan. Kasi family ko na yan Ako director dito Ano papakain ko sa kanila? Diba? Pwede. Mawawasak yung family ko, yung binuo kong family. Kasi siya ang paldo Yung mga trabador naman hindi Oo, pwedeng ganun. Kaso nga lang, yung metaphor na yun, masyado sigurong niliteral ng Pinoy. Pero yun, na-realize ko nga ngayon, pwedeng ang ganun. Malaki kasi yung family niya, diba? Ayun, yun yung isang case nun na dami ng pera, hindi na kailangan pumatol, kahit manahimik siya sa isang sulok, pwede Pero hindi pa rin Hindi, concern kasi siya ng, ano mo, di ba, yung nabuo niyang crew Kaya nung crew. ano na? Mugiwara. Kaya nung time na naman kwentuhan kami ni Jao, sabi ko sa kanya, alam mo bro, tingin ko yung nararamdaman natin ngayon, yung state natin ngayon, eto na yun success ito na yun pero since syempre dahil di tayo tumitigil, ang mangyayari lang talaga, dadami lang yung pera natin pero yung mga banat natin baka ganun pa rin ganun pa rin I agree kasi kung titignan mo naman din ako na lang yung lifestyle ko na lang nagagawa ko yung gusto kong gawin. Nakalayas tayo, meron akong asawa, meron akong bahay, may motor ako, may kotse ako. Tapos wala na akong 9 to 5, kumbaga business na lang. Actually, kung titignan mo talaga on the surface level, parang panalo na It's just that I want more pa kasi. Kumbaga parang wala pa akong Ducati, parang ganun. Wala pa akong sports car. So, pero kuya, totoo naman na parang goal na rin talaga. Maraming gustong ganitong buhay, pero syempre, dahil alam mo na, naramdaman na natin to, gusto ko pa kung ano pa yung mas maganda pa rito. Parang ganun, no? Kaya, ano ba, dahil greed na lang ba? Or Greed ba? Ako di nakikita ang greed Hindi naman purpose yun. Purpose. Kasi pag nawala rin yung purpose, mamamatay ka din. Dedo ka rin So, hindi rin pwede mawala yan. I think magiging greed yan is kung yung gusto mo nga lang, ikaw lang ang umangat. Yun yung gaman. Ibang kagaya nga ng topic kanina, if may gumaya sa'yo, nagagalit ka. Diba? gahaman ka. Yun. Pero, Ang valid lang naman na ang invalid lang na pangongopya for me is yung halimbawa recipe ko nakalagay sa kusina ko, nakasulat doon, hindi ninakaw mo. Yung talagang na nakatago nga. talaga. Oo, secret Tapos parang literal malinaw na Ninakaw. ninakaw mo talaga. Or bumili ka lang ng food sa akin, inaral mo by taste yung luto ko, wala akong magagawa doon. Oo, tama. Wala akong ko sasabihin magagawa mo. dun. Oo, wala magagawa doon. Nakuha ko Di ba? Hindi mo naman binakita, di ko naman ano yun. Alam mo, may history niyan, tol. Yung silk, China ang pinakaunang meron yan Sila nga kilalang... sa buong mundo. Parang 1200s pa ata yan. Correct me if I'm wrong na lang sa comment section na. Use your Google, guys. Ito, ano ko lang naman to, stock knowledge. Parang 1200s, silk meron na sa China. Sobrang soft sa balat at ang dali mo makakatulog. Tapos presko pa, hindi mainit. Ngayon, binibenta nila yun ng sobrang pukin ng inang mahal sa buong mundo. Tapos, hindi ma-figure out ng European countries, ng mga Western, paano nila nagagawa yung silk na garments. Kasi yung mga garments nila na makakatipa sa balat. Yung parang ano pa, talagang... Balat pa ng hayop O siguro. sa wool, gawa pa sa wool, gawa pa sa balat ng hayop. Sila sa China, may silk na ang ginagawa lang nila, market. Inainipit nila yung production, pre. Hindi nila pinaalam kahit kanino. Bawal magtrabaho ang taga-ibang bansa doon sa paggawaan nila ng silk. So, tanging puro inchik lahat ng mga nandun sa silk. Tas sobrang ingat na ingat sila madiscover ng ibang ano yung pre, hindi talaga nila pinapaalam. So, ngayon, ang ginawa nung European yata, o basta dito banda sa atin, sa kabila, banda, hindi sa China. Nagpadala sila ng parang 2 monghe.
Syempre, religion yun, hindi masyado pinag-isipan nung Chinese. So, dire-diretso lang yung Chinese doon, parang ay mga monghe doon na pinadala para mag-spy. So, ngayon, pumasok doon na nagtrabaho sila sa silk o nasilip-silip nila yung mga silk, nakita nila yung pinagmumulan, parang bulate pala. Parang bulate yung kulay puti. Tapos tumatai ng silk. Oo, tinatain niya pala. Yung web. Tinatain niya pala. Parang kukun siya, parang bulate. Ngayon, kumuha sila ng mga ilang piraso, binalik nila sa bansang doon nila pinarami. Nagkaroon na ng silk sa buong mundo. Ngayon, yung pag-monopoly nila sa silk na napakamahal, nagbagsak presyo. Ngayon, normal na lang, no? Sobrang angat ng China that time, sobrang yaman ng China that time. Ngunit nakagawa ng paraan yung kabilang side ng mundo para mahanap yung makopya yon. Di na sila naiipit, di na sila minomonopolyo, umangat na rin yung bansa nila. Lahat naging maginhawa nung time na yun. Although pangit, pero gusto ko lang i-explain in this video, noon pa man, ganun na talaga ang kalakaran. Gayaan talaga eh. Ganun talaga eh. If you see something, monetizable, bakit hindi mo gayahin? Totoo. Bakit di ka sumabay? Ganun naman talaga eh. Hindi pa ba masaya yung China hindi nagalit? Why? Kasi ilang 100 years nila putang minonopolyo yung silk. So ang dami na nilang kinita talaga. Sobrang angat ng China that time. So sobrang yaman nga nila. Sila naggera-gera dun, yung mga dynasty nila. Kasi nagkanya-kanyang tayo sila ng kingdom. At sila mayaman eh. Ang lupit, no? Yung culture ng China na yan, pare. Totoo lang, based sa napapanood ko sa history. Isa sila sa mga oldest civilization ng China. Correct. May mga warrior na sila, building na sila. Tayo dito parang kahoy pa lang din eh. Kahoy, mga igurot pa lang din tayo eh. Kaya isa sila sa mga oldest generation. Tapos sila rin yung kung ano yung culture ng Korea, culture ng Japan. Akala ko dati Japan original din yung culture nila. Hindi galing din pala sa China yun. Meron din Parang 50% or 30% galing din. Kaya oldest sila. Mga Shang Dynasty, Chang Dynasty nila. Ang dami na nilang dynasty pero tayo parang wala pa tayong government. No? Meron na nga, may dynasty na rin tayo ngayon. Ngayon lang. Delay din. Sa government. Hindi lang kasi ma-conquer to mga Chinese. Ang utak talaga nila, trade lang talaga trade. Kasi simulat sa pool, bahag pa lang ang mga dito sa Pilipinas. May mga evidence na talagang nakikipag-trade na ang mga Chinese sa atin. Kasi, ayan na, may crafted na ginto. Ayan. Kita, may mga signs. Alam niyo bang puro ginto dati yung mga sinaunang tao dito sa Pilipinas? Yun yung pang trade. Di ba? Paano puro ginto? Alahas? Dami ng ginto, oo. Alahas? Ginto sa kamay. Oo, alahas. Ginto sa daliri. Ginto sa leeg. Ginto sa paa. Dito. Anklet. Puro bilog-bilog na ginto yan. Kasi may paniniwala sila, or yung mga ninuno natin dito, na pag nilagyan mo ng ginto yung mga dulo-dulo, yan, hindi lalabas ng parang bad spirit pa, gano'n. Tapos hindi ka rin mapapasukan ng bad omen o kung ano man. Basta gano'n. So, swerte yung kalalo. Tapos hindi ka mapapasukan ng mga masamang kung ano-anong shit. Mala Dalsim ang datingan. Oo, gano'n. Anong nationality ni Dalsim? Ano yun siya, pre? I think African ata siya eh. Pero yung ilong niya parang Parang Indian, di ba? Oo, di ba? So, ganun. Kaya pag titignan mo yung sila lapu-lapu, di ba, ang dami nilang kwintas. Titignan mo. Kasi lahat ng mga pointed yan, labasan. Itong paa, kamay, leeg, lahat yan may black. Parang gold daw ang pang-black ng ng mga multo. Oo. Ngayon, ang gold naman, investment na. Oo. Parang sa rin din. May ganyang culture din yung Greek eh. Pagka namamatay, nakikita mo sa mga movies yun. Pagka namamatay yung sa Spartan, yung mga Greek, na yan. Nilalagyan nila ng gold dito sa mata. Kasi daw ang paniniwala nila, para yung gold na yun, pagka yumao ka, yung spirit mo, may pangbayad dun kay Cairo. Ay, gago. Yung nagbabangka, nakikita niyo. Ay, sinakyan ni, Perseus. Sa underworld. Sino pa pangalan nun? Oh, tama. Perseus ba? Perseus siya si Yung- Hercules, ginawa din yun.
Yung sumasakay kay Pegasus? Oo. Hmm. Perseus ba pangalan no? Perseus din, tsaka si Hercules. Parang pareho sila ng journey na ginawa eh. Parang ganun punta. Pagka basta, Demigod? basta pag pupunta ka daw sa underworld or dadaan yung katawan mo doon, kailangan mo ng gold. Kaya yung mga mayayaman daw dati, sila lang daw yung nakakatawid sa kabilang buhay. Yung mga mahirap, syempre wala silang panglagay ng gold dito. Wala, nagmulto. Yun yung mga nagmumulto. So, nag-make sense. Ako parang naniniwala ako kasi kung i-base mo sa nangyayari ngayon, sino ba yung mga namamatay madalas? Sino yung mga nagmumulto pala? Di ba nanghihingi lagi ng hustisya? Hindi makakuha ng justice, walang pambayad ng lawyer eh. Ano, may hirap. Oo, mahirap. Yung mga kasi nakakuha ng justice eh, may lawyer. So, wala, nag-make sense lang sa akin. Parang, Bakit ba pag multo? At nagmulto siya, laging sinasabi, hustisya. Tulungan mo. Bakit? yun na nga eh, kasi nga, hindi siya nakakuha ng hustisya. Kumbaga merong unfinished business. Grief. O parang, Gusto niya ng revenge, ganun, mga multo. pwede. Pero yun ang question. Kasi may nagtanong sa akin, maganda ipasok to. Bilang mga daw tayo, rational alpha male, Yan. naniniwala ba daw tayo sa multo? Kasi ako, based in may lang din, perspective lang. November 1 din. special to, guys. November 1 special. Pero hindi, may nagtanong kasi sa akin Magandang topic. nahihirapan ako sagutin siya actually. Kasi nagbi-make sense nga na pag rational ka dapat di ka naniniwala dun, di ba? Pero hindi rin naman tayo bukas, hindi rin sarado yung isip natin Oo. sa energy. Di ba? Bukas tayo dyan. Kaya nga tayo sinasabi natin na think positive, winner attitude. Kasi nga, you want to attract positive energy. You want to attract, yun nga. So, kung ako naniniwala tayo, sinasabi natin, hindi imposible na Tama. merong negative na, which is Totoo. sila yun, yung mga Totoo. multo na yun, no? Ako yun nga huling experience ko ng multo, ito yung ilang taon ba ako nito? Basta early 20s. Kasama ko, tropa ang kasama nun. Nag-training tayo. Hindi ka sumama nun. Ang kasama ko lang nun, sila, basta si Eljan, hindi naman kasi nila kilala kung ba't isa-isahin ko pa. Basta mga kasama nating dancer dati. Birthday ko yon, hindi naman ako naghahanda. Na taon, birthday ko, may training tayo. Hindi ko alam kung bakit wala Ang ka nun. higpit naman nito. Ha? Birthday niya, pinag-training mo? Oo, may Ang sama training. na ugali mo, Ganun Josh. ba yung- kasi usually mag-iinom tayo pagkatapos eh. Oh, pero wala ka nun. Hindi ko alam kung bakit Wala wala ako ka nun. Hindi ko alam. Pero wala Tapos ka absent nun. pa yung leader niya. Oh. Ang Hindi nakamote. ko maalala yan, pre. Ng chicks yata. Oh, Hindi ko maalala yun. Hindi ko maalala. or, Training, wala ako. baka kailangan mong Pare, shock umuwi. na shock ka. Parang posible talaga mangyari. Pre. Baka kailangan mong umuwi. O baka may pasok ka. O. Sige. Pero di working na ako nun eh. Parang tatay siya that time. Pero basta ganun. Sobrang chill lang nung inuman. Kasi February, malamig-lamig pa yun. Di ba, malamig-lamig pa yun? Chill lang ng inuman namin. Yan, shot. Chill lang na kwentuhan. Hindi kami mga hyper. Basta kalma lang talaga. Ganun lang. Kahit birthday. Ngayon, Banayad lang. banayad. Ngayon sa kusina, tumutunog yung plato. Oh? Yun, tinan mo. Nakaka-distract naman. Pwede ba yan? Pre, baka maano tayo dyan. Pwede yan, siyempre. Ng all these movies, lang, hap-hap lang. Go. Bebembangan eh. Tumutunog yung mga plato. Sabi, puta ka na, sino ba yung maingay doon? Naiinis na ako kanina pa yun. Tapos binubuksan-buksan pa yung gripo. Psst. Oo. Punta ako, inis na inis pa ako. Pagtingin ko, wala. Tapos ang linis. Oh? Pag balik ko sa kanila, kinilabod na ako. Pre, ina. Baka lasing ka lang. Hindi pa ako lasing nun, pre. Pero, makalat. Wala, malinis eh. Ano yung tumutunog? Doon tunog plato nga, naghinagalaw, ting, 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 tas yung gripo, binubuksan, ganun. Tapos pagtingin ko, wala. Yun yung pinaka multo experience ko. So, dahil dun sa karanasan na yun, na hindi ko rin mapaliwanag, hindi ko pwedeng sabihin na wala. Hindi ko pwedeng sabihin na hindi totoo. Yan nangyari. May kasama pa ang ibang tao doon, naririnig din nila eh. So, hindi ko siya mapaliwanag, pero yun na yun. Meron. Paano nangyari yun? Pero anong defense mo dyan? Yun na yun. Dahil lang doon sa nangyari na yun. Paano mo siya mararationalize yung ganun? Ay, yun yung pinaka-rational ko. Pero, Kasi nangyari, nakita. tapos kung ibang explanation, yung sa energy nga, sa sobrang vast ng
nitong existence na to, hindi talaga pwedeng ito lang to eh. Hindi lang, di ba? Parang yung panaginip na hindi mo rin mapaliwanag, di ba? Parang sobrang totoo nung panaginip mo, di ba? Na kinuha ko, na naginip ako kinuha ko ng alien eh. Di ba? Tumanggi lang ako, kaya nandito pa rin ako eh. Ano sabi mo? Walang salita. Basta, ang kulit pre. Kasi yung, nakapasok naman na kayo dun sa pwesto ko, di ba? Related talaga yun sa dream setup ko ng kwarto, related. Kasi ang ginagawa ko doon, pag magpapahinga na ako doon sa gabi, bukas lahat yun. So parang feeling ko nasa nature ako. Narinig mo yung mga Bukas lahat yun. Bukas lahat, ganun. So nung pagtulog ko nung naginip ako, so same picture, yung doon, nakikita ko yung labas, malaki yung butas na yun, ganun. Merong ang kulay niya, yung parang laser na orange yung kulay. Yung mga LED na pabilog. LED na orange. May bumabang ganon na spaceship doon sa image na yun. Nakahiga ako tapos doon. Ganon. Tapos maya nagising na ako eh. Kaya sabi ko, kinukuha na ako ng alien. Masyado ka ng matalino. Tumanggi lang ako kaya nagising pa ako. Kasi kung sumama na ako, wala na ako dito Pero sa... bakit kaya common yung ganyang pre? Yung ganong ano? Common yung ganyang panaginip. Kasi yung... Abduct. Yun, exactly. Kasi may mga documentary na ganyan sa Netflix, panoorin mo, mga inabduct daw sila ng alien. Laging ganyan. Panaginip nila ganito, panaginip nila ganyan, nakinuha daw sila, tapos binalik. Tapos, na-observe nila, iba yung... Pagkakalala na natulog sila sa kama. Tapos mamaya-maya, nandun na sila sa... Basta nalaglag sila, na iba, ganyan. Pero laging ganyan, pre. Parang kinuha daw sila. So, nagme-make sense. Tapos, nagtutugma kasi ang dami nilang in-interview eh. Puro ganun. Puro ganun. Kaya, ano ba yun? Tang-inang bait pare-pareho eh. Iba-iba kayo ng experience. Naniniwala kayo sa alien abduction? Kasi yung dami nag-report, no? Buong mundo meron experience. Alien abduction. May update ka ba dun sa yung nilabas na UFO? Hindi ko kasi nakita eh. Yung UFO na nilabas ng nila Trump? Oo. Hindi masyadong solid, pre. Yung UFO kasi na spaceship, parang medyo kaya na ng tao gawin eh. So medyo hindi ako masyado. Ako nakita ko na pre. Hindi solid eh. Pero saan kaya galing yung idea na itsura ng alien? Ang galing eh. No? Kasi ang daming sightings, pre. Tingin ko doon lang din ang galing sa mga... ang base sa mga documentaryng napanood ko, parang madalas sila sa... Parang probinsya ng Amerika. Yung puro tanim-tanim din. Puro crops, puro farmland. Madalas sila doon eh. Tapos parang may binubuo silang mga lettering doon sa palayan. Nakikita nyo ba yun? Oo, tapos... Ang sightings nila laging ganun. Malaki daw mata, green yung balat. Laging ganun. Pare-pareho sila ng mga description. Pero naniniwala kayo na may mas advanced civilization pa sa atin? Siguro 45% naniniwala ako. 55% hindi. 45% oo. Ako 100% naniniwala ako marami pang intelligent life forms sa labas ng planeta natin. Kasi, gago, alam nyo ba yung light years kung paano binibilang? Sobra, hindi, Simbilis siya ng flashlight. Yung light talaga, yung pagtama ng pang. Di ba, ang bilis nung pag ginano mo, pak, andun agad. Doon na binibilang yung distance sa labas. Sobrang layo niya. So kailangan mo ng 2.5 million light years bago tayo makalabas sa galaxy. At sa labas ng galaxy natin, pare, saan damakmak na galaxy pa yun? At sa every galaxy, may maraming hundreds of planets. So sa makatawid, itong galaxy pa lang natin, hindi na natin mabilang. Isa pa lang to. But hindi natin mabilang kung gaano karaming planets meron dito. Kasi hindi nga natin kayang ilibot. Wala naman nagsasabi na impossible malibot, but hindi pa kaya for now. Alam mo kung anong downside? Kung bakit di natin makita yung other life forms na intelligence. Hindi kaya ng buhay mo. Kasi kulang yung buhay mo sa paglalakbay. Ikamamatay mo. Oo. Namatay ka na lang, hindi mo pa Hindi pa. Boy, baka nga namatay ka na, hindi ka pa nakakaalis sa natin eh.
sa galaxy natin. Imposible na talaga yun. Yung galaxy, imposible na yung maabot. Kasi 2.5 million light years. Pag in-equivalent yun sa kilometers, putang ina, hindi ko na alam. From the fact na light years na yung bilang, hindi na siya mabilang sa kilometers kasi. Hindi na nagme-make sense. So, kulang talaga yung buhay mo. Siguro kailangan natin ng sandamakmak na buhay bago makalabas sa galaxy pa lang. Yung formula nga na Buntis kayo doon no, habang nasa biyahe. No? Para yung anak mo susulatan mo, ito gagawin mo. Tapos siya rin, bubuntis-buntis din. Papasa-pasa ng life. Ngayon ang pinaka-technique. Pwede, no? mag-aalaga pa kayo ng bata sa Hindi, pasa-pasa. Kasi tingin ko, through the years, mag-evolve ka. Oo. Tapos hindi ka na mukhang tao. Totoo. I do believe in that. Oh. Pwede. Kasi kada anak mo, pag ginawa yan sa spaceship, diba? Doon na kayo nag-life forms. Oo. Pa-evolve ang itsura nyo hanggang sa kayo na yung mukhang alien. Yan ang aking teorya. The fact na nag-evolve ka through nasa spaceship ka at naglalakbay kayo, baka mamaya, the fact na pag-uwi nyo sa Earth, hindi na kayo tignan na tao. Yun na yun, yung malaking ulo na may mata. Dito, rational speaking lang tayo, rational na, biglang napupunta talaga. Kasi mag-a-adapt ka na sa labas ng walang araw dun. So yung skin mo, magbabago yan. Diba? Yung skin mo, hindi na matibay. Hindi na ng araw eh. So hindi na siya matibay, magiging parang jelly ace smooth na parang baka maging jelly tawag doon yung jelly na Oo, yung parang jellyfish? tapos translucent na rin. Yun yung balat mo. Oo, sa sobrang di mo naman kailangan ng strong skin. Melanin, Kita na yung mga ugat-ugat mo. Tapos syempre yung diet mo doon magbabago din, so mag-iiba din ang tsura mo. Digestive mo. Magiging alien talaga kayo. No, di ba? Nagme-mix. Baka nga may gumawa na noon, pre. Kasi nga, di ba, nagunaw na yung mundo eh. Di ba? Pwedeng meron ng civilization noon, pero nag-reset nga dahil nga nagkaroon ng big meteor, big bang, di ba? So, na-reset. Baka meron ng naunang civilization na ginawa na yun eh. Ngayon, itong mga alien na to, bumalik lang, mga tao, bumalik lang dito na based sa theory. Tangin, wala ka magkapap ng theory. Bakit? Pero make sense yung theory, Pero make sense Ganito nga pre. yun. Baka nga mga naisip na nila to, nagbalak nga sila mag-outer space, so ginawa nila yung sinabi natin na para dahil nga hindi kasyang buhay ng isang tao, nagbuntisan sila doon. Siguro mga 10 family sila doon. Buntisan hanggang sa naging alien na nakarating sila doon pero yung itsura nga nila iba na. Iba na. So ito bumabalik sila ngayon. Kinukuha sila ng Area 51, pinagtitripan. Putang ina nyo! Nagtitripan nila na sila pala yung alien doon, Ang ina nyo, nagsakripisyo kami! 1,000 taon kami nagkantutan sa spaceship! Bakit tutusok-tusukin nyo lang ako sa Area 51? Pero dahil walang record, hindi natin sila kilala kasi nga sila yung una. Or hindi natin alam. Kasi nag-reset na nga di ba? Nag-Big Bang, nag-Great Typhoon kay Joseph. Di ba? So baka wala na ngang record eh. Ayun. Hindi ganito nga. Paano kung pagbalik nila, ibang civilization na to. Tapos, hindi na sila makarelate dun sa lumang civilization pag alis nila, di ba? Kasi nalipot na lang yung galaxy, di ba? So, bumalik sila, iba na yung itsura nila. And then, nagugulat na rin sila, ba't iba na yung civilization? Tapos, sobrang advanced na technology na nila. Oo, tapos, alien na sila. Yeah, ito ba, di ba? Nag-make sense. Yung mga binibisita-bisita nila, baka doon nila na-trace yung dugo ng mga ninuno nila noon. Kita mo? O baka ikaw. Baka ikaw talagang binabalikan dito. May ninuno ka ng first generation, pre. So, related dyan, Papakita ko sa inyo itong content creator na ganito, ang kiniklaim itong content creator na to, yung iba daw sa atin talaga, alien, hindi mo lang alam. Pero alien ka talaga. Hindi mo pa na-realize. Yun, konektado yung sinabi. Tinan mo siya. Yung sa movie na pag sinusuot niya yung salamin, nakikita niyang body count? Ay, Di ba kasi naghahalo na yung tao sa alien. So, pag sinusuot niya yung salamin, may movie yun parang 90s ginawa. Pag ginawa niya, parang robotic something o alien, tas ito tao. Makikita sa salamin. Ngayon, inuhuli yung mga kagaya nila na nakakakita. Oo, inuhuli sila ng alien. Nakahalo na talaga sa tao. Tas hindi rin alam ng mga alien na parang alien na sila. Ito, para din sa mga viewers natin maging curious sila kung ano sinasabi ko. Content creator, kiniklaim niya na alien siya.
Ang pangalan niya sa TikTok, si Monarch. Monarch. Oh, M. Ching, lipat mo daw muna yung park ng... Motor? Nagli kasi may magpa-park daw. Meron. Sige. Motor ba ang kotse? Motor daw? Tanong mo na lang sa baba mamaya. Sige. Okay. Kami na muna magbabasa. Oo. Sige, tuloy tayo. Sobrang impromptu kami guys, sorry. Basa? O yung Monarch? Sige, bahala ka na. Bahala ka na. Yan daw yung ito daw, Sa speaker. ito daw yung Monarch. Ito siya daw yung naniniwala na alien daw tayo. Tignan natin yung isang video rito. Teka lang. Ching! Iniwan nila ako mag-isa dito guys. Motor? Okay. Kasi crop to tayo live, sorry. Pero yun nga. So ito daw, tignan nga natin yung isang komento niya rito. Ano ba to? Ilang minutes to? Humans get so uncomfortable when I say that. Saglit lang yan, kaya walang oras. But because it opens a question most people avoid. What if most humans aren't human at all? I'm an alien. Actually, mukha siyang alien pre, no? Si Mona. Yung Monarch, gago Alien ba? daw siya? Kiniklaim niya, alien daw siya? Baka alien nga siya. Kasi, ako rin hindi ako naniniwala, pre, na tayo na yung pinaka-smartest species, pre. Pero mo, hindi ako niniwalang tayo na yung smartest species, eh. Why? Putang ina, hindi mo nga lalo pa ngayon na may transhuman is a woman, hindi ako naniniwala. Ang tingin ko sila yung mga alien eh. Tangina nilang gulo nila eh. Ang gulo nila, no? Ina nyo, kayo ata talaga. Tas nakalimutan yung tao kayo, nakalimutan yung lalaki kayo, babae kayo, kaya kung ano-ano. Gago, tingin ko sakit sa utak yun eh. So going back, pwedeng ganun nga yung naisip mo na umalis sila dito sa Earth, civilization na sila, advanced na. And then pagbalik nila, since 1,000 years sila naglakbay through galaxy, pagbalik nila dito, iba na tong mga tao, ibang civilization, hindi na sila kinikilala. Natakot siguro sila, baka iniisip nila ibang planet na to. Oo. Pwede hindi na to yung Earth sa paningin nila, ibang planet na to. Tapos curious din sila, pre. Curious sila. Kasi nga, tawag dito, yung mga ganyan, yung mga abdak. So, ito ba talaga yung species natin dati? So, tinitest nila. Oo, no? Pwede. Tinetesting nila sa Area 51. Pwede. Tapos, sabi pa doon, may telekinesis power sila. Hindi kaya na-evolve yun sa adaptation, no? Oo. Sa evolution pala, no? Possible. Pwede telekinesis, no? Kasi, tangina yung il nga may kuryente eh. Yung? Yung il. Oo. Di ba? Paano siya nakakapag-create ng electricity ng true biology lang, di ba? Galing, di ba? Pwede. Kasi, di ba, ano ba yung pagkain ng actually, nagtiteory lang kami rito. So, Kwentuhan tropa. So, for example, sabi mo kanina, syempre iba na yung diet doon. Hindi naman sila makapagluto sa space. So, usually, puro soft food lang. Parang toothpaste ng pagkain. Parang toothpaste. So, kung puro toothpaste yun, hindi na nila kailangan ng ngipin. Nawawala rin. So, hindi na nila kailangan ng dila din. Kasi, bibiglang, ganun lang, or inom lang sila ng inom. So, baka nawala na yung capability to speak. Naganap sila ngayon or nag-evolve. Iba yung way nila communication. Yun na yung papasok yung telekinesis. Baka nag-uusap na sila through telepathy. Telepathy. Oo. Pag telepathy sa utak to utak. Oo. Telekinesis. Kaya mag-force naman, no? Parang si Darth Vader. Yan yung extreme na example kung bakit kapag pag matalino ka na madali ka makaintindi, boring din eh. Di mo na kailangan magpaliwanag, tingin okay na eh. Di ba? Pero pag medyo ingot-ingot kayo, kailangan nyo talaga magpaliwanag, maglabas ka ng illustration, ganito, ganun. Lagyan mo ng feelings, ng emotions para maintindihan ka. Pero pag nagkaintindihan ka, ganun lang. Scan lang, okay. Boring so, na. boring ang telekinesis pag nagkaroon ng tao. Oo. Boring. Telepathy, boring na. Boring, oh. Baka lang ang bastos ng iniisip mo, ha? Ang ina mo, ha? Puta, hindi ka na makapangmanyak ng simple. Yan. Puta, mahuhuli ka po siya. Asampaling ka na lang bigla ng babae, no? Pak!
Nagkasagutan na kayo sa tingin lang eh, no? Kasi syempre, pag makita mo palang medyo kita cleavage, parang uy, ayos yun Tapos mapasok agad sa isip mo, sinusup-sup. Puputay na, napatingin ka agad. Okay nang ina mo, bastos ka. Lalabas mo yung titi mo. Tangina, no? Para pag bading, no? Na telepathy mo, no? Tanginang yun. Pag ikaw tinilepati ng body, Ay po. na-chupa-chupa ka na niya. Tanginang yun. Di ba yung cellphone, parang telepathy na rin siya? Oo. Yung Kung napa-instant niya. Oo. Hindi kaya tingin ko baka yung mga alien na-invento rin nila yan in much convenient way. Naka-telepathy sa utak yung technology. Kasi kung yung cellphone parang telepathy na siya. Kung tatawagan mo, bibindutin mo, gusto ko sabihin sa'yo ganito. Totoo. Baka yung alien, tinanim sa utak nila yung technology. Pak! Pwede na kitang tawagan kahit saan ka. Hindi kaya nga malamang nga pre, kung isipin mo, saan galing ang Bluetooth? Saan galing ang Wi-Fi? Malamang yung mga kapangyarihan dati, wala na silang matawag na Bluetooth yan, Wi-Fi yan. Pero yun na yung ginagamit eh. Na So, mga- hindi na imposible yan, pre. Kasi nga, tangina, nanonood ba kayo ng Black Mirror sa Netflix? Ganun yung tawag sa utak na lang Kumbaga yun yung mga usually kasi dyan sa Black Mirror, sa tingin ko, yan yung mga blueprint na ginagawang technology na ngayon Kumbaga, yung mga, tawag dito, prototype, ginagawa muna nila sa show, titignan muna nila kung anong mangyayari. So, meron yung sa utak, minsan nandito na maglalagay lang sila ng memory dito, nandito ka na magvi-video game sa harapan mo, yung control sa utak mo na lang, hindi ka na magpipindot-pindot. Hindi malabo Hindi mangyari. malabo, pre. So, tangin yan. Pwede. Wala na imposible. Tinagos na ng tao lahat na imposible ngayon. Kaya nga pre, alam mo, basta yung extremes ng convenience, extremes ng innovation, technology, boring talaga siya. Isipin mo pag nangyari na yung automatic na ang mga kotse. Upo ka na lang, andar, dadating ka. Yung mga car guy, tangina, namimiss ko na. Namimiss ko na. Magbabayad ka na ng para dun, ng mahal. No, kasi yung mga sasakyan, naging, matik na. Masaya pa rin kaya ang kotse nun pag lumilipad na. Kasi yan ang magiging futuristic niyan tol Himpapawid kasi walang traffic. Oo. So naniniwala ako since nagta-traffic na tayo sa land, gagawa ang paraan ang mga tao para makonquer natin yung himpapawid at maging normal transportation niya. So hindi ako nagsasara ng isip na magkakaroon tayo ng flying cars soon. Kasi na drone ang dami na. Oo. Ano mo, Dati walang drone. sana ako wishful din ako na mangyari yan. Kung mangyayari yan, pre, kung lahat ng tao sa tingin ko magkakasundo na lahat na matatalino sa buong mundo, magkakasundo. Sige. Walang away, no? May flying cars na tayo, lahat na matatalino, magsama-sama tayo mangyari to. Anong nagpapahiwalay sa mga tao para magsanib-sanib puwersa sa new technology? Greediness. Greediness Selfishness, Selfishness. Na bagay na hindi mo maaalis talaga. Kasi, ang... Monopoly pa rin Monopoly. Mag-iisip yung mamaya, tangina nyo, ubusin nyo lang pera ko. Yan. Yan? Ang malinaw na halimbawa niyan yung grupo kayo, brotherhood kayo, humahasil kayo, tapos inipit ng isa yung pera. Inipit ng, di ba? Wala sa niya na, hindi, share ko to sa brothers ko. Hindi, sa akin na to. Enjoy ko na yung sayan nito. Di ba? Na, gamitan mo ng rational, common sense, pag dinistribute mo yun sa grupo at magkasundo pa kayo na tuloy-tuloy na mag-improve, mag-evolve, mas maganda pa yung magagawa nyo. Mas harmony yun, man. Di ba? Kaso Lapit. dinupang mo na, hindi, okay na to, sa akin na to. Nag-finish line ka na. Oo. Pangit. No, End na End. end na. Naranasan mo na ba siya before yung ganyan? Yung bang greediness, selfishness? Ako? Anong ginawa mo? Any amount, small amount, big amount, any amount? Hindi. Kung sa ganun lang, para lang i-qualify ko sarili ko nang ginawa ko yan. Hindi pa gutusin, konti pa ng pera ko nun pero lumaki agad yung ulo ko. Oo, lumaki agad yung ulo ko. Pero wala rin kumbaga, dahil hindi pa naman ganun kalaki yun, pero lumaki na yung ulo ko. Bago pa lang sa trabaho, bago pa lang nakakatanggap ng pera, independent na. Lumaki agad.
Wala namang maganda nangyari. Na-realize ko lang na mali naman yung pinagagawa ko. Hindi ako natuwa, hindi ako na-proud sa yung face na yun ng buhay ko. Walang kwenta! Walang sense. Pero may natutunan ka naman. Oo. I-share mo talaga dapat. At, agree ako sa'yo. Kasi, basta mas maraming magandang mangyayari. Yun lang yung masasabi ko. Kesa salokin mo shit na yan, mas maraming magandang mangyayari. Kayo, tanong ko sa inyo, nangyari na ba sa inyo yun? Ako, greediness ba matatawag mo dun? Hindi, ibig sabihin, may gumawa na ba sa inyo? Daming tao na, especially sa akin. Yeah. Daming tao na. Di ba na masasabi mo, tangina, tinakpo mo yung amount na yun, naging greedy ka dun sa amount na yun. Sa una masakit, pero nare-realize. Tas, sa una masakit, and then pag nawala na yung emotion ko, ipuput ko naman yung sarili ko dun sa shoes ng taong gumawa sa akin ng ganun. Na, ano ba reason kaya nito? Asan ba yung pace ng buhay nito ngayon? Tinatry ko intindihin eh. Sign down na yun ng pagiging nag-iisip ka ng maayos. Kumbaga pag pinut mo yung sarili mo dun, situations. Kasi baka ganito, baka ganyan, baka may problema, baka family problem, hospital bill, bla bla bla. O baka nagsusugal, o kung ano mang bisyo. Ganun ginagawa ko. And then, wala, masakit lang ko isipin kasi bakit ganon, ganyan. Pero eventually, part siya ng ng ugali ng tao. Na next time, basta ganon, pinuput blame ko pala sarili ko. Mostly. Kasalanan ko eh. Hindi ako masyado naging mahigpit. Anyway, yun yung mga pwede ninyong i-take home, no? Dito sa pinag-usapan natin is huwag maging greedy at maging alien. Gago, nag-enjoy ako doon sa kwentuang alien. Pare, partida, hindi pa tayo lasing normal yun, sober kami, nakapag-usap kami ng gano'n, so hindi kailangan ng alak masyado, putang ina. Kailangan mo lang itropang willing sakyan yung mga gusto mong pag-usapan. At Sabi nga ni Arnold Schwarzenegger, go to the gym! Diba? Why are you running? Pinakita lang namin sa inyo na kaya namin makipagkwentuhan ng gano'n ng sober. So maraming salamat. Anong sa tingin ninyo? Kayo ba? Anong opinion niyo sa alien? Anong mga theory niyo dyan na wild na hindi namin nasabi? Comment niyo yun sa baba. Interested kami dyan. So maraming salamat mga pare. Don't forget to subscribe. Hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos at sa Food Podcast. Magbabalik kami. 3 p.m. Sewin daw natin yung pre. Papa inyuhud, walang pake. Payat ako, ngunit yung pulsa malaki. Shout out to my boy J.O.P. Et aset at si Eko, parang sumakay ng Lambo. Walang preno, kala mo si Lando Norris. Pag ako nagmamaneho, mga rapper nyo panis, iwan lahat yan kaysa tao. Wag mo akong aangasan, laking kogyo to mamen. Sanay na kami sa shit bago ka pa magkabarel. Ako na ang bagong face ang